Ayun o, ayos na. Okay, so pwede rin natin siya i-manual like this. Ayan, so kung gusto natin i-override, pwede lang. Sakaling may maintenance tayo dito na ayaw natin patayin, di pwede natin i-manual. Kung sino yung gusto nating pagganahin, kung yung isa o rin yung isa. Mag-upgrade tayo, maglalagay tayo ng ATS. External na ATS dito sa taas. Bagamat merong ATS si Deye, meron ding ATS si Pau Pau, ay sino naman naglagay ng off dito? Ayan. Ito kasi ang transfer switch ng dalawang ito ay circuit breaker lang. So kung sakali mapagsabay nila, ay magsasalubong yung kanyang output. So labo-labo from grid at from off grid. So ngayon, hindi natin tatanggalin yung circuit breaker at idadagdag lang natin ito. Pero hindi na dito siguro kasi nga takpan nga natin. Nabubuhay yung ating sabi, hindi ko na lang sasabihin ko, nalimutan ko tuloy. Dito nga pala natin ilalagay. External siya ngayon para kahit paano ay grounded na kasi sa loob. Pero pwede nating isiksik, pwede nating tanggalin daw yun. Pero hindi ko tatanggalin yan guys kasi more convenient siyang maintenance pag ganyan. Pwede mong tanggalin habang gumagana siya. Pag pinagkumpul mo kasi tapos siniksik doon sa siniksik sa ilalim ng circuit breaker, pag mag-maintenance ka, obligado papatayin mo, samantalang dito sa bus bar kahit gumagana yan, pwede kang magkalikot. So ganyan na lang, kung sakasakali siguro ay tatakpan natin para hindi naman siya delikadong tingnan. So hindi naman siya delikado kasi may takip. O diba, malakas kasi nga 1 horsepower. Okay, so dito natin ilalagay. Ayan. Ang gagawin ko siguro ay off-grid priority. So ginagawa kasi ng karamihan ay grid priority yung ganito, yung ATS. Pero sa akin, dahil gusto ko, kaya na guys. Good news kasi kaya na ng solar panel. Kahit paano, kaya na rin ito ng 6 to 6 yung battery. Yung kumbaga alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga, kaya na kasi. Pagdating naman ng alas 7 ng umaga, malakas ng kumarga. Hanggang alas 5 yan, bumabanat yung solar panel natin. So ngayon, ang priority ko ay si Pau Pau. Pwede naman, pwede namang palitan yung default kung sakaling may problema na yung battery. Kung sakaling may battery na si Deye, di ipa-priority natin siya. Pero as of now, dahil nga si Pau Pau ang kumpleto, ipa-priority natin siya. So ngayon ay eto, nabili ko lang to guys ng 500 pesos. 500 ba o 400? Tingnan natin yung link. Sandali. Okay, so dito ko siya nabili. Okay. Saan na ba dito? Eto. Malakas lang kasi interference ni Pau Pau sa mga device. Pansin nyo kanina. So ito siya guys, nabili ko siya na magkano? 731 pesos yung ATS. Okay, so dito ko siya nabili. Screenshot nyo lang. Pagtsaga na natin si Pau Pau kasi siya yung kompleto. Yan siya guys. Chinese brand. Pero Chinese brand din naman si Pau Pau. Chinese brand din naman ito, pero matibay. Okay din naman sila. So ito guys yung ATS na ilagay natin. 60 ampere po. 63 ampere yata to eh. Pasensya. Medyo matagal bago nag-update. Matagal ko na itong nabili, kaya lang ngayon ko lang na harap na ilagay or gawa ng video. So yan siya guys. Meron siyang automatic. Chinese kasi yung mga letter niya. Kaya hindi natin mabasa, pero ayon sa aking pag-aaral at masusing ayan, ito yung auto niya at ito yung manual. So kung papatayin natin, magiging manual siya. Ganito pala kaigpit. Ayun. Sigurado maraming magagal. Huwag niyo po akong ibas kasi nga ang gusto ko talaga ay maging off-grid.
off-grid setup, malamang ang magiging consumption ko na lang sana ay yung welding machine sa grid, kasi yon ang hindi kaya na ating setup. Okay, so ganun na lang. Basta yung gamit sa bahay, mga water pump, TV, electric fan, ilaw, at kung ano-ano pa ay sa inverter lahat. So hanggang ngayon guys, wala pang grid. Kayang-kaya naman ng 24/7 si wala pa naman 7 days. Pero hanggang nung nailagay ko siya, nung nailagay ko tong inverter na to, lahat ng ginagamit namin ay from solar na. Ayan, so malakas naman. Siya nga pala, itong dalawang power station na to ay sa water pump yan. Kung naubos yung laman at hindi na kaya, kasi nagkakarga ko ng tubig sa mini pool ng mga bata, kasi summer, sarap maligo. Ayan, dito ko nilalagay sa off-grid setup. Ayan, pang backup. So ayos, maganda yung upgrade na ginawa sa solar, kasi nga kayang-kaya na niya kahit pa paano. Okay, so ito ay meron siyang mga indicator dito na ilaw. Hindi ko mabasa kasi hindi naman ako Chinese, pero okay naman siya guys. Masulit man lang natin kahit 2 taon, bawing-bawi na to. Kasi ang gusto ko lang naman kasi ay convenient gamitin. So kahit hindi ako ang gagalaw dito, hindi siya masisira. So ang gagawin ay priority nga siya. Kahit may grid, hindi yung grid ang magagamit. Basta pinandal mo si Pau Pau, automatic yung kanyang output ang gagamitin sa mong bahay kahit may grid. So pag pinatay mo si Pau Pau, ay kung may grid ang magagamit. Pero kung sakaling kumpleto na to, salitan na sila. So kung sakaling may battery na to, di siya ang maging priority. Pero hanggang ngayon ay second priority lang siya. So dito ang input ni Pau Pau, dito si Deye, ang output nila ay dito. So mga nagko-comment na bakit daw, ano kaya kung gagamitin natin ng maliit na inverter para lang gumana siya. Kailangan kasi ni Deye ay yung pagkukunan niya sakasakali hindi kaya ng solar na malakas-lakas. So gagamitin natin ganon, gagamit tayo ng inverter na mas maliit. Kung sakaling mabigat yung ating load, lagapak din naman. Kaya wag na lang. Hindi rin natin pwedeng gamitin si Pau Pau kasi nga pangit po yung kanyang waveform sa kanyang output. Baka masira pa siya. So mas maganda, wag na lang. Hintayin na lang natin kung sakali na baka may tinadhana para sa kanya. Baka naman. Okay, ipopromote natin kung sakali na gusto nyo. Sakali lang naman. Baka maniwala kayo. So ngayon ay kakalasin natin or susundan natin yung linya ng Pau Pau, yung papunta dito sa mismong circuit breaker dito. Ayan, so dito sa itaas yan sigurado. Tapos ililipat natin papunta dito sa taas. Then yung kay Deye, ganun din lang, yung bandang itaas lilipat natin dito sa isa. So ganyan sinabi ko ay priority natin si Pau Pau, kasi nga yun yung ginagamit namin day and night, dire-diretso. Ang downside lang kasi maingay, talagang dire-diretso yung kanyang blower. Saka lang titigil yan kapag bumagsak yung load na hanggang 50 or 60 watts sa output. Okay, ito naman to, tanggalin muna natin to may laman pa. So ngayon ang active lang dito na circuit breaker ay yung sa solar. Yan ang may kuryente na malakas. So gumagamit kasi ako ng ganito guys. Ewan kung may gumagamit din sa inyo ng ganito. Maganda pala siya. Ayan, sleeve na copper tube. May nabibili na mga ganito. Tapos iba't ibang size.
Nilalagyan ko ng ganito sa kanyang dulo. Then saka ko siya kinikrimp ng ganito para hindi siya, kumbaga, pag inipit mo doon ay kakalat, o kaya pag sinupsok mo ay tumutupi yung iba. Pag meron siyang sleeve na ganito, copper tube na maliliit, buo siya, tapos na-crimp mo, di mas bilog siya, kumbaga ipit na ipit. So dito ang neutral at dito naman ang live. Ayan, 1000 watts lang naman yung gamit ko kaya ang gamit kong wire ay number 12 lang naman, THHL. So ito yung linya ni Deye, ito yung neutral, at ito yung naman yung live. Okay, so baliktad lang siya yung pagka-install ko. Dapat sana ito yung grid priority, ito yung inverter. So dalawa naman kasing gamit ko na inverter. Priority ko si Pau Pau muna, kasi nga may balita na baka end of June pa kami magkakaroon ng grid. Tapos ay pagdudugtungin natin dito, parang i-jumper natin, kaya lang ay tama yung polarity. So neutral, neutral, live at live. So pares yung neutral, ganun siya. Ewan kung tama ito, correct nyo na lang ako guys kung mali, kasi short ako sa wire ngayon. So hindi ko na pinadaan sa circuit breaker yung input dito na galing kay Pau Pau. Ayan, may limit naman siya kung lalagpas ng 1600 ay magka-cut off naman siya. Ayan, so eto hindi na. Pag may wire ako, ibabalik ko yung dati na parang may circuit breaker na individual. So mas maganda pa rin talaga na may safe siya. So pwede natin i-manual na patayin yung input. Ayan, so pwede rin naman natin patayin yung kanyang input gamit papatayin si Deye or papatayin si OMR. At meron pa rin dito sa kanyang input. So ito yung papunta sa circuit breaker dito. So tapos na guys, nailagay na natin yung ating ATS. Ayan. So wag natin kakalimutan sa mga kagaya kong beginner na nagse-set up ng solar, always nating titingnan yung polarity natin sa live at neutral. So mas mahirap na naman pag yung line to line or line ground line. Ito pala, hindi pala ikabit. Always nating titingnan yan, kasi nga baka mamaya ay maglaga pa siya, kasi nga baliktad yung isa. Ang AC kasi medyo maselan yan pagdating sa ganyan Okay. So ngayon ay naka-off pa rin siya at nagkakarga sa battery. 79 ampere. Okay, so ito yung circuit breaker ng ating output. Either kung saan yung gumagana sa kanilang dalawa, si Deyeman or si Pau Pau. 50 ampere pala yung nakalagay. So dati kasi yung ginagamit ko noon ay 40 ampere, so tinaasan ko siya. Tapos circuit breaker ng ating solar panel ay 40 ampere. Ayan. So okay lang naman, kasi yung solar panel natin ay 8 ampere lang naman. So dito lang siya magko-compress, pero dito hindi. Mahal na naman natin kung talagang mataas masyado, iinit yung wire.
So ito yung priority natin, si Pau Pau. Backup na natin na lang ang grid kung sakaling meron. Kung wala, di wala. Pero pwede pa rin tayo mag-charge gamit ang grid. Oops, sorry, lay off ko. So kung sakaling makulimlim, mahina yung araw, so pwede tayo mag-charge gamit ang green. Kay Deye, kung sakaling may battery siya at on grid siya, so pwede rin naman. So meron pa rin, pero yung kanilang output na dalawa ay dito na. Okay, so subukan natin. Always nating tingnan yung kanyang polarity, kung may shorted or wala. Okay, so i-on na natin. Yan. Ayun o, ayos na. Okay, so pwede rin natin siya i-manual like this. Ayan, so kung gusto natin i-override, pwede lang. Sakaling may maintenance tayo dito na ayaw natin patayin, di pwede natin i-manual. Kung sino yung gusto nating pagganahin, kung yung isa o yung isa. Okay, ayoko sana magkabit ng ganito kasi dagdag na abala lang, kasi ako lang naman yung nagkakalikot dito. Pero ang problema, once na ako'y nag-travel, ayun na, tatawag sila. So mas maganda nito, ganito, i-on mo na lang yung isa, patayin mo yung isa. Ayan. So kung ang naka-priority ay si Pau Pau, kahit i-on natin yan, hindi niya ipapasok sa bahay. Ayan, patayin na lang yung isa. Ganon. Okay, ayos. So subukan natin i-auto. Sweet. Ang tamis. Okay. What happened? Ayan. Okay, so wala naman masyado problema. Try natin ulit. Ayan. Isa pa. Galing. So ipasok na natin sa bahay. Ayan. So gumagamit na ngayon. So nakakatuwa kasi pag unti-unti at ikaw yung gumagawa, natututo ka sa yung setup. Compare sa bagay, kung mapera ka, mayaman ka, not sense naman na ikaw pa yung kakalikot. Ibigay mo na lang sa iba naman kasi marami kang pera. Si Juan Dilasag, wala naman akong pera. So do it yourself. Ganun na lang. Mas maganda kasi na may konti tayong alam, kahit sabihin natin na in case of emergency, kasi yun yung ibig ko sabihin Hindi naman yung wala tayong pambili, ganon, wala tayong pambayad ng tao. Mas maganda talaga na kahit to paano alam natin, baka mamaya pinagluloko na tayo. Ayan, yung mga ibang parte niya nawawala. So para maiwasan yung gano'n, hindi naman lahat ng mga technician ni gano'n. Kung nakatsamba ka ng ulupong, kahit to paano alam mo na, uy, ganito lang pala. So kaya ka nagganito para makatipid, tapos waldas ka rin naman. Mas maganda wag na lang. So dito kasi ay hindi naman talaga yung tipid ang gusto ko. Ang gusto ko ay meron kang kuryente sa panahon ng walang grid. So kagaya ngayon, wala pa. Ewan kung paano ako makapag-grid din ng welding machine ngayon. Basta kung meron kuryente, di gagawin. So yun lang naman ang ginagamitan ko ng grid sa ngayon. Pero sa ngayon kasi ay fully off-grid ngayon. At wala na ang grid dito sa amin. Nasira kasi, 4 kasing generator yung ginagamit. Malamang ay nag-back down yung isa, at ang kaya lang na ibato ng generator ay hanggang dyan lang sa kabilang town. So hindi nila pwedeng ibato hanggang Dinapigi kasi nga tatatlong generator lang. Ayan. So mabuti nandito, hindi yung makatipid. At nandun na rin yung agenda na yan. Kahit sabihin natin na merong grid, hindi ko pa rin gagamitin na 24/7. Ito ang gagamitin ko pa rin. At andito na, libre yung araw. Hindi mo binabayaran, papasok sa unit mo, hindi gamitin mo na. Ayan, nakakalibre na rin. Kagaya ngayon, 1 linggo nang mahigit na walang kuryente dito sa amin. Kaya ito lang ginagamit ko. At ayos din naman, ayos na ayos. Pasok na pasok.
maganda yung upgrade natin kasi nga nagagamit na. Ayun, hindi ako nagsisisi. Lalong lalo na yung ating tatago dito. Ito kasi taguan ko ng taguan natin ng, alam nyo na, pulutan at mga yummy natin. Di may gamit yung ating malaking box. Sanda taon sa kuna. May kuryente ka na, may inumin ka pa. Boom! Okay, so maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Next time ay ano pa yung pwede nating idagdag dito. Alam nyo kasi sa aming mga technician, mga solarista, yan yung mga stress reliever namin. Pag may nakikita kaming bagong, alam mo na, mahal ang brief, pwede pa yung butas-butas na brief, pwede pa yung natatanggal yung kanya pwede pa itali ng straw yan. Okay, napakamura ng mga battery, pero pag 3 for 100 na brief, ang mahal. Mahal. So maraming salamat. See you next time. Once again, this is Juan Dilasag. Ingat-ingat.